Pitong pinakamaswerteng zodiac sign ngayong February 2025. Meron po talagang mga zodiac sign na doble ang swerte ngayong buwan ng February 2025. Ngunit meron din po mga zodiac sign na merong mixed luck. Ganito ang gawin ninyo or ito ang ilagay ninyo para kahit papano makaiwas po tayo sa mga inauspicious energies. At para naman po sa comment ni ma'am, tungkol po sa asin na nanigas kaagad o ito yung asin sa mangkok na mabilis tumigas. Ano ang ibig sabihin nito? Ang asin po ay ginagamit para po makaakit ng good luck energies habang nagbibigay ng proteksyon sa taong naglalagay nito. Kung mabilis manigas ang asin, yan po ay nangangahulugan na mayroong inauspicious energy sa area mo o mayroong mga negative energies na nagmumula sa labas. Maaari namang may mga inauspicious objects sa labas na nagdudulot ng inauspicious energies kaya't nanigas kaagad ang asin. May mga tao po na hindi naniniwala sa mga malas na enerhiya, ngunit meron po talagang negative energies at maaaring magdulot yan ng kamalasan sa mga tao na naaapektuhan nito. Kaya't naglalagay po tayo ng asin para malaman natin kung nasaan yung mga area na merong inauspicious energies o kung merong nagnanais na mag-harm sa inyo or magdulot ng kamalasan sa inyo, maaari nyo malaman yan sa pamamagitan ng paglalagay ng asin. Kapag ganyan po na nanigas yung asin, maglagay ka ulit sa mangkok. Kung saan mo inilagay yung mangkok na nanigas siya, doon mo lang din ulit ibalik. Palitan mo yung asin, mura lang naman yun. At dapat masigurado mo po ma'am na yung area na yon ay walang moisture doon at hindi yan natututukan ng malakas na hangin dahil maaari pong magdulot din yan ng mabilisang pagtigas ng asin. Kumuha ka po ng insenso. Magsindi ka ng insenso at ipausok mo yan sa buong bahay mo sa loob po. Kailangan po mag-insenso ka para yung inauspicious energies na maaaring naandyan pa ay maalis. Pag nag-insenso ka po, bukas ang bintana, bukas ang pinto para lumabas sila or maalis sila. At umaga mo po yung gagawin. Kung magagawa mo yan ng 10 o'clock or 11 o'clock ng umaga, pwede po yun. Pag tumungtong ang alas 12, wag na po. Kinabukasan mo na gawin. Kasi iba na po yun. Okay? Para po maalis po yung mga inauspicious energies. Para naman po sa mga comment nila ma'am, tungkol po sa mga nababasag na baso or plato sa tuwing nagaganap ang New Year. Maging Chinese New Year man yan o yung New Year natin. Kailan daw po ilalabas yung mga nabasag na plato or baso? Pwede mong ilabas yan. Palipasin mo lang ang January 1. So sa mga susunod na araw, pwede na pong ilabas yan. Palipasin mo lang po yung mismong araw ng January 1. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat po ng subscriber ko at yung mga bagong nag-subscribe. Maraming salamat. Mga zodiac sign na swerte ngayong buwan ng February. So meron po kayong dobleng swerte para sa buwan ng February 2025. Unang-una, Year of the Rabbit, Year of the Snake, Year of the Dragon, Year of the Horse, Year of the Monkey, Year of the Rooster, at Year of the Sheep. Ito po ang 7 zodiac sign na mayroong dobleng swerte ngayong February 2025. Huwag niyo pong sayangin yung mga oportunidad na maaaring makasalubong ninyo or maaaring maialok sa inyo dahil maaari pong magdulot yan ng yaman or pagbabago sa buhay ninyo. 5 zodiac sign na mayroong mixed luck ngayong February 2025. So, ibig sabihin, meron tayong swerte, ngunit meron din tayong inauspicious energies na maaaring magdulot ng kamalasan sa atin. Una-una po, Year of the Rat.
So, ang Year of the Rat po ay maaaring maapektuhan ng lost star po na nasa north. Kaya mag-ingat po. Tingnan mo po yung mga pinipirmahan mo or tingnan mo lahat ng transaction mo. Basahin mo para po makatiyak ka na makaiwas ka sa mga inauspicious energies. At ingat din po sa pagbabiyahe. Or kung madalas kayo nagta-travel, ingat po. At kabilang din po ang Year of the Ox at Year of the Tiger. Ang Year of the Ox at Tiger po ay merong inauspicious energies. Maglagay ka po ng salt cure sa northeast area. So, ang salt cure po, ito po yung asin na may tubig at may coins nakalagay sa baso. Ilagay mo po yan sa northeast area. Pwede yan. Pwede rin po maglagay ng metal elements sa northeast area, kagaya ng metal bells, coins, o kung ano man pong mga metal elements o salt cure po, pwede po yun. At Year of the Pig po at Year of the Dog, meron din pong inauspicious energies yan. Maaari pong magdulot yan ng grabing kamalasan. Ang Year of the Dog po, iwasan po yung madaling magalit. Kailangan po kung kayang mag-cool down or kayang kumalma ka po para makaiwas ka sa mga inauspicious energies na dulot ng mabilisang anger. So, pwede ka maglagay ng red na kulay sa northwest area po. Pwede dyan ang candles or pwede rin dyan yung mga red rugs o kung ano mang kulay ng red, pwede po sa northwest. At ang Year of the Pig po ay mayroon din pong inauspicious energies ngayong buwan ng February. Iwasan po yung mga bagay na hindi naman mahalaga. So, yung mga usapan po na hindi naman mahalaga, huwag mo na pong pansinin dahil maaaring magdulot yan ng inauspicious energies. Kaya kung hindi naman mahalaga, huwag mo na pong pansinin or huwag mo na pong patulan para hindi yan magdulot ng kamalasan sa iyo. At pwede rin maglagay sa northwest ng red colors, red curtains, red rug, maging ang candles. Pwede pong ilagay yan sa northwest area. Ito po yung mga bagay na po pwede ninyong gawin para po makaiwas kayo sa mga inauspicious energies na dala po ng buwan. May mga flying star po na maaaring magdulot ng swerte. Ngunit meron ding mga flying star na kasabay nitong bumibisita sa inyong area. Kaya't maaaring magdulot ito ng swerte at maaari ding magdulot ng kamalasan. At para naman po doon sa mga zodiac sign na mayroong dobleng swerte, huwag niyo pong palagpasin ang pagkakataon dahil maaari itong magdulot ng yaman sa inyo, lalo na kung matatapatan ninyo or ma-activate ninyo yan. Ilan lamang po ito sa mga pupwede ninyong gawin para makaiwas po kayo sa kamalasan at mapakinabangan ninyo yung swerte na dala din ng buwan para sa inyo. At para po doon sa mayroong mga dobleng swerte ngayong buwan ng February, huwag niyo pong palagpasin or kapag may maliit na oportunidad, i-grab nyo kasi maaaring dyan po magmula yung pagbabago sa buhay ninyo. Maaari pong magdulot ng yaman sa inyo yan, kaya huwag sayangin or huwag palagpasin. Malaki or maliit na oportunidad, malaking bagay na dahil maaari pong magdulot yan ng malaking swerte para sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Salamat po sa panonood.